What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Tio Pisto at shout out kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2521 hanggang 2525. Ang kapabayaan ko ba, o sadyang napakalihim ang paraan ng paggawa ni Failing para malaman? Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nakakaramdam ng krisis kay Aaron dahil kung talagang may gagawin si Failing at hindi niya ito mahanap, ito ay isang wake-up call para sa kanya. Bakit ka nagsimula ng paaralan? Tanong ni Failinger. Para imbestigahan ni Aaron ang pagkakakilanlan ni Lee Ching-shan, wala siyang kaunting gulat, dahil bago pa siya dumating upang makita ang Aaron, napag-usapan na niya ang bagay na ito. Sa oras na ito, labis na hinahangaan ni Lee Ching-shan si Failinger. Hindi niya alam kung bakit kinailangan itong gawin ni Failinger noon, ngunit ngayon alam na niya kung gaano kalakas si Failinger. Na-curious ka ba? Tanong ni Aaron. Kung hindi ako mausisa, tatanungin ba kita? At hindi mo alam na ang pahintulot ni Emperador Zun ay kailangan para sa pagtatatag ng sekta. Malinaw, hindi mo ipinaalam ang bulwagan ng Huanglong tungkol dito. Sabi ni Fereng, taga Huanglong Hall ka ba? Hindi sinagot ni Aaron ang tanong ni Failinger. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maibigay kay Failinger ang kanyang sariling mga gawain. Mukhang hindi natin makuha ang sagot na gusto ng isa't isa. Sa kasong ito, makabuluhan ba ang magtanong? Nakangiting sabi ni Failinger. Paano ito magiging walang kabuluhan? Kung iiwas mo ang tanong na ito, sapat na upang ipakita na may mali sa iyong pagkakakilanlan, kaya nakuha ko na ang sagot na gusto ko. Sabi ni Aaron. Biglang sumimangot si Failinger. Kahit na ang mga salita ni Aaron ay higit pa o mas kaunti ang ibig niyang sabihin, sa isang paraan, siya ay talagang natalo sa labanan ng wika. Ang hirap pakisamahan ng mga katulad mo. Napabuntong hininga si Failinger at sinabing siya ay nag-isip at malalim ang pagkakaupo. Ito ang kanyang pananaw sa Aaron, at kadalasang mahirap pakitunguhan ang mga ganitong tao. Kaya, kung matalino ka, maaari kang umalis sa lalong madaling panahon, at huwag mong hintayin ang araw na matatalo ka. Han 3,000 matapos ang pangungusap na ito, direktang tumalikod. Naikuyom ni Felang ang kanyang kamao sa galit. Nang makita ito, nakangiting nagbiro si Lee Ching-shan, hindi ko inaasahan na magagalit ka balang araw. Hindi talaga simple ang binatang ito. Binabasa mo ba ang joke ko? Si Failinger ay tumingin kay Lee Ching-shan na may pakiramdam ng pagpatay. Umiling si Lee Ching-shan at nagpaliwanag, paano kita matatawa? Sa tingin ko lang ay may kakaiba talaga ang binatang ito. Malamig na bamantong hininga si Failinger at sinabing, malalaman ko ang lahat ng sikreto tungkol sa kanya sooner or later. Sa Imperial Court, walang mate atago sa akin. Maingat na ibinuka ni Lee Ching-shan ang kanyang bibig, walang mate atago sa kanya. Hindi ba ito nagyayabang? Ngayon ang pagkakakilanlan ni Aaron, hindi niya alam. Siyempre, hindi iyon masasabi ni Lee Ching-shan, galit si Failinger. Kung magdadagdag siya ng panggatong sa apoy, hinding-hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Kahit na si Lee Ching-shan ay hindi mas mababa sa Fei na nagtagal sa kaharian, siya ay may matinding pagnanais na magtagal si Fei, kaya siya ay natural na mahuhuli. Hulaan mo kung paano makikita ni Emperador Zun ang kanyang pagtatatag ng isang sekta. Nagtataka si Lee Ching-shan. Naisip ito ni Failinger, pagkatapos ay umiling at sinabing, kung gusto niyang ihinto ang Aaron, dapat ay nagpadala siya ng isang tao na pumunta. Ngunit sa pagkakaalam ko, walang gumagalaw sa bulwagan ng Huanglong. Sa aking opinyon,
Tinatansya na ang emperador ay pumikit. Bamaantong hininga si Li Qingshan at bamaantong hininga, kahit ang emperador ay hindi nang ahas na makialam sa bagay na ito. Mukhang malaki ang pagbabago sa pattern ng Imperial Court. Bagamat gusto ni Feilinger na pabulaanan ang mga salita ni Li Qingshan, nagkaroon siya ng maraming kahulugan, kaya't hindi mahanap ni Feilinger ang punto ng pagtanggi. Matapos kumalat ang balita na nagbukas ng sekta ang Fenghuangmo Mountain, maraming tao ang nagtipon sa Fenghuang Mountain, marami sa kanila kasama ang kanilang mga anak. Umaasa daw silang makapasok sa sekta ang kanilang mga anak. Karamihan sa mga taong ito ay ang pinakamababang uri sa korte ng imperial. Kung gusto nilang baguhin ang kanilang kapalaran, ito ang pinakamahusay na pagpipilian na sumali sa sekta, dahil kapag sila ay naging practitioner, maaari nilang alisin ang pinakamababang pagkakakilanlan. Ngunit napakahirap para sa mga tulad nila na sumali sa sekta. Ngayon, kung gusto mong sumali sa clan sa Imperial Court, kailangan mong mag-ambag sa clan. Katulad ng mga batang nag-aaral sa lupa na gustong pumasok sa mas magandang paaralan, magbabayad sila ng maraming bayarin sa pagpapatayo ng paaralan bago pumasok sa paaralan. Ito ay naging isang hindi malulutas na hangganan para sa mga mahihirap na pamilya. Kaya karamihan sa mga tao, kasama ang kanilang sariling mga anak upang subukan ang kanilang kapalaran, ay hindi nais na talagang sumali sa clan, nais lamang na samantalahin ang pagkakataong ito upang subukan. Guro, maraming tao ang nagtitipon ngayon sa bundok ng Fenghuang. Dapat lahat sila ay gustong sumali sa sekta. Sa Ziman Mansion, nang malaman ito ni Huang Xiaoyong, agad niyang ipinaalam ang Aaron. Ngayon na ang simula ng pagtatatag ng Zhongmen. Mabuting bagay para sa isang tao na sumali. Kaya direktang sinabi ni Aaron, pumunta ka upang harapin ang bagay na ito at gawin ito para sa kanila sa lalong madaling panahon. Para sa Zhongmen Waste Token, hiniling ko kay Zimanjin na gawin ito. Kapag nagawa na ito ng maayos, maaari na itong ibigay sa kanila. Ginamit ni Han Sanchen ang paraan ng Apocalypse upang makilala ang katayuan ng mga disipulo sa sekta ayon sa antas ng langit at lupa Xuanhuang, at bawat isa sa kanila ay nilagyan ng waste tag upang bigyan sila ng patunay ng pagkakakilanlan. Pero Shifu, mahirap lahat ang mga iyon. Sabi ni Huang Xiaoyong na may kahihiyan na mukha, alam niyang maraming disipulo ng sekta, maliban sa mga may mahusay na talento, ang gagastos ng malaking pera para sumali sa sekta. Sa ganitong paraan lamang maaaring patuloy na lumago ang sekta, ngunit ngayon ang mga taong iyon sa bundok ng Fenghuang, isa-isa, ay mas mahirap. Malinaw na imposible para sa kanila na magkaroon ng pera. Kung susuportahan nila ang isang malaking grupo ng mga mahihirap, kakailanganin nilang kainin ang angkan sa hinaharap, ano ang nangyari sa mga mahihirap. Si Aaron ay sumimangot, hindi siya isnob, at siya ang pinaka-napupuot sa mga taong isnob, kaya ang mga salita ni Huang Xiaoyong ay nakaantig sa Aaron hindi masayang punto. Shifu, kung iisipin mo, ang mga mahihirap na ito ay hindi kayang kumain. Araw-araw silang ipinapadala sa clan, kung hindi sila magbibigay ng pera, ang gastos sa pananalapi ng clan ay magiging isang malaking gastos. As dirt, Huang Xiaoyong, hindi ko hiningi ang pera mo noong kinuha kita bilang apprentice. Ano ang halaga ng banal na kastanyas na ibinigay ko sa iyo, hindi mo alam. Kung hihilingin kong magbayad ka, magagawa mo ba? Malamig na sabi ni Aaron. Tumalon ang mga talukap ni Huang Xiaoyong. Ang halaga ng Shengli ay hindi katumbas ng mansyon ng Panginoon ng lungsod ng Longyan. Ito ay hindi mabibili ng halaga, guro. Alam ko na ang gagawin, sabi ni Huang Xiaoyong, huwag mag-alala. Sa suporta ng pamilyang Ziman, hindi ikakahiya ng mga Zhongmen ang pera. Sabi ni Aaron. Master, I see. Gagawin ko na, sabi ni Huang Xiaoyong. Alam ni Aaron na sinabi ito ni Huang Xiaoyong para sa kapakanan ng angkan, kaya hindi niya ihiwalay si Huang Xiaoyong dahil dito. Gayunpaman, kinailangan ng Aaron na baguhin ang ideya ni Huang Xiaoyong sa bagay na ito. Di nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaoyong, dumating si Jiang Yingying sa silid ni Aaron. Well, naisip mo na ba ang pangalan ng Zhongmen? Huwag mo akong pababayaan kapag binigyan ka ng napakahirap na gawain. Nakangiting tanong ni Aaron. Malinaw ang isip ni Jiang Yingying, at sigurado siyang masisiyahan ang Aaron sa pangalan. Kuya Aaron, napag-isipan ko na, at dapat magustuhan mo. Sabi ni Jiang Yingying. Sabihin mo sa akin. Nakangiting sabi ni Aaron. 3,000, kahit na ipinangalan sa iyo,
ngunit may malalim na kahulugan, 3,000 mundo, kunin kabilang ang kan, sapat na dominante. Sinabi ni Jiang Yingying na tungkol sa pangalan ng Zhangmen, pinag-isipan niyang mabuti ng matagal. Bigla niyang naisip ang pangalan ng Aaron Zhangmen, at wala siyang mahanap na mas mahusay na papalit dito. Aaron Leng para sa isang habang, ang orihinal na pangalan ng clan, sa kanyang tagiliran, ngunit hindi niya naisip ito. Bukod dito, walang salita na maaaring palitan ang malalim na kahulugan na nakapaloob sa Aaron kaso. Oo, napakahusay. Tinatawag itong 3,000 mundo. Ako ang Panginoon, sabi ni Aaron ng may kasiyahan. Kuya Aaron, kung maganda ang pakiramdam mo, pupunta ako para ipaalam kay Simon. Masayang sinabi ni Jiang Yingying na bagamat inaasahan niyang masisiyahan ang Aaron, hindi niya maiwasang maging kampante nang makita niyang masaya si Aaron. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang sariling pangalan. At ang pangalang ito ay malamang na maging pinakamakapangyarihang panghalip sa mundo ng Xuanyuan. Humayo kayo at ipaalam sa mga alagad ang pangalan ng sekta na kanilang sinalihan. Sabi ni Aaron, may mga alagad na ang angkan natin. Nagulat si Jiang Yingying sa pagsasabing kasisimula pa lamang ng pagtatayo ng mga Zhangmen, at nagkaroon na siya ng mga disipulo sa lalong madaling panahon. Ito ay isang bagay na hindi naisip ni Jiang Yingying. Ang ilang mga bata mula sa mahihirap na pamilya ay maaaring nais na baguhin ang kanilang sariling kapalaran. Ang mga ganitong bata ay mas matatag. Naniniwala ako na hindi nila ako pababayaan. Paliwanag ni Han. Tumanggo si Jiang Yingying. Siya ay isang anak ng mahihirap na pamilya, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang pagkiling laban sa mga taong ito, kahit na isang pakiramdam ng pakikiramay. Zhangmen Gold Paint Signboard, personal na pinangangasiwaan ni Zimenjin, upang matiyak na walang pagkakamali sa bagay na ito. Nang makita niya ang 3 gold at lacquer character na Aaron Zhang sa plaque, hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Sa puntong ito, nangangahulugan ito na ang linya ng labanan sa pagitan ng 3,000 Zhang at ang korte ng imperial ay naayos na. Kung kailan magsisimula ang digmaan, depende kung sino ang mangganguna. Hindi mahulaan ni Zimenjin kung ano ang ultimate goal ng Aaron, ngunit nararamdaman niya na pagkatapos mabitin ang plaque na ito, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Aaron at Huang Longhol maaga o huli, at ang digmaang iyon ay napahamak din sa kapalaran ng pamilya Ziman. Wala nang babalikan ngayon, mahinang sabi ni Zimenjin. Mula nang pumirma ako ng kontrata sa kanya, hindi na ako nakabalik. Sinabi ni Zhong Qishan na ang buhay ay nasa kamay ni Aaron. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga problemang ito. Kung ano ang ginagawa ng Aaron, nakikisabay lang siya sa Aaron. Siguro ang pamilya Ziman ay maaaring umabot sa isang hindi pa nagagawang taas, ngunit posible ring ulitin ang mga pagkakamali ng pamilyang Piansa. Walang magawang sabi ni Simon Ember, hindi ito ang maaari niyang piliin, ngayon ay hinahayaan na lamang niya ang kapalaran, nasa kamay ni Aaron ang lahat. Mas malamang ang dating, sabi ni Zhong Qishan. Napatingin si Zimenjin kay Zhong Qi, na nagtataka. Hindi niya inaasahan na si Zhong Qishan ay magsasabi ng mga ganoong salita. Bakit, sa tingin mo? Nagdududa si Simon Jin na alam niya na hindi kayang sabihin ni Zhong Qishan ang mga ganoong salita ng walang batayan, kaya dapat may alam si Zhong Qishan na hindi niya alam. Malinaw pa ring naaalala ni Zhong Qishan na si Fei Lingsheng ay nakaupo sa dingding. Kitang-kita na may lihim na relasyon sa pagitan ni Fei Lingsheng at Aaron. Kung makukuha niya ang tulong ni Fei Lingsheng, ang dinastiya na kabilang sa emperador ay magbabago sa madaling panahon. Ang epekto na ginawa ng kombinasyon ng dalawang malalakas na lalaki sa matinding kapaligiran sa pag-aaral ay hindi maisip, at ang emperador ay hindi maaaring makipagkompetensya. Naaalala mo ba na may isang batang babae na nakaupo sa tuktok ng dingding at napag-alitan ng iyong lolo sa labanan sa tuktok ng bundok noong araw na iyon? Sabi ni Zhong Qishan. Tumanggo si Simon Ember, bagamat hindi niya sinasadyang pansinin ang dalaga, ngunit dahil napag-alitan siya ni Simon Chang ng ilang salita, kaya't napakalalim ng impresyon ni Simon Ember. Anong kinalaman nito sa kanya? Tanong ni Simon. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Zhong Qishan. Umiling si Simon Jin at sinabing, "It's just a little girl. Can you be a big man?" Batang babae. Zhong Qishan disdained ng isang ngiti, sinabi, "Ikaw ang ganitong uri ng kawalang galang, sapat na upang mamatay ng daan-daang beses, ang kanyang pangalan, na tinatawag na Fei Lingsheng.
Nanlaki ang mga mata ni Ziman Jin sa hindi makapaniwala. Furlingson. Walang nakakaalam sa Imperial Court na si Feling Sheng ay isang malakas na tao sa Imperial Court. Siya ba ay naging Felingson? Hindi mo naman ako niloloko, diba? She can't be Feling Sheng. Nagpunas si Ziman Jin ng malamig na pawis sa kanyang noo, na dulot ng sobrang takot, dahil pinagalitan siya ni Ziman Chang noong araw na iyon. Naisip pa rin ni Ziman Jin na humihingi ng gulo ang batang babae. Ngayon, kung iisipin mong mabuti, lumalabas na naligaw na si Ziman Chang sa pintuan ng impyerno. Sa mundong ito, sino ang maglakas loob na sisihin si Feling Sheng? Sa tingin mo ba tatawanan ko ito? Nakita ko na siya minsang sinabi ni Zhong Qishan. Napabuntong hininga si Simon Ember para pakalmeyan ang kanyang pagkabalisa. Ang pangyayaring ito para sa kanya, ang pagkabigla ay masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, ay isang maalamat na karakter, hindi inaasahan na kailangan niya akong makita balang araw. Ibig mo bang sabihin sa pagitan ng Feling Sheng at Aaron, sila ay magkapit kamay? Sa mga salitang ito, nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang puso ni Ziman Jin. Bagamat may card si Emperador Zun sa palasyo ng Huanglong, kapaki-pakinabang pa rin ba ang kanyang card sa harap ng magkasanib na pagsisikap ng dalawang napakalakas na master? Talaga bang mapabagsak ng Aaron ang dinastiya ng emperador? Umiling si Zhong Qishan. Hindi madali para sa kanya na hulaan kung ano ang relasyon sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki at kung magkahawak kamay ba sila, dahil lumitaw si Feling Sheng sa tabi ng Aaron, dapat may ilang relasyon ang sagot, sabi ni Zhong Qishan. Huminga ng mahabang hininga si Simon Jin at sinabing, "It's really exciting. I don't know how things will turn out. I can't wait." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!